As someone na part ng marginalized group, naniniwala ako na hindi lang naman ako yung nakakaranas ng napakaraming challenges. No? Ngayon, panahon po ng bayaran, especially sa mga thesis, sa mga miscellaneous fee, alam naman natin na ang edukasyon ay hindi libre. At sa maraming pagkakataon, marami pong babayaran. Siyempre, hindi naman po namin alam kung saan po kami kukuha at hindi rin naman ganun kalakihan yung kinikita po ng pamilya namin sa isang buwan. As part ng low-income earners, no, malaking tulong ito na even in shortest time, na mai-aid niya yung pangangailangan namin, especially magkakaroon kami ng pagkakataon na mabayaran yung mga thesis namin. Karagdagan rin ito sa opportunity para sa amin na at least magkaroon kami ng panibagong pagkakataon na madagdagan kung ano yung meron kami ngayon. Tatlo po kami magkakapatid sa college. So ako po yung panganay. And incoming fourth year po. And sa fourth year, meron kaming thesis and OJT po. So magkasabay yun. Medyo mahirap po na parang i-balance or hatiin yung kinikita ng family ko po dun sa aming tatlo. So, thankful din po kami na isa rin po ako sa mga scholar na nabigyan ng chance na makatanggap ng 20K para rin po magamit ng for thesis and OJT sa darating po na SEM rin. Unang-una po, salamat po sa opportunity po na binigay niyo sa amin, mga estudyante na makatanggap ng 20K at maging isang scholar niyo po. Sana po sa mga susunod pa po na panahon, magpatuloy pa rin po yung yung ganitong programa kasi sobrang laki pong tulong na to sa mga estudyante na nangangailangan po, lalo na po sa mga graduating na students. Sorry po ba? Ayaw po din. I'm checking, ma'am. Rice, no, na binigay ng ating Pangulo na yung una naming natanggap is 10 kilo. Ito na naman, nasundan na naman. So, medyo nakaminuso kami. Ang binibili na lang namin ulam, no? Kasi yung bigas niyang binigay nung last week lang is hindi pa ubos. 5 kami hindi pa ubos. Nang una, nagpapasalamat po kami. Buong samahan ko po sa TUDA, natutuwa dahil sa ginawa nyo. Magmula ng 5,000 at ito na naman, may sunod-sunod na bigay ng bigas. Maraming salamat, Pangulong Bongbong Marcos. Unang-una po, siyempre yung kita namin is talagang nagbawas po talaga siya. Ni-speak namin na iuwi namin sa aming tahanan ay dati inuwi namin talaga mga 500 or 600. Ngayon, kalahati noon, ay ang kinikita namin ngayon sa isang araw is 1,000. Kukunin ng 500 yung gasolina kasi may higit sa kalahati ang nagiging taas ng gasolina namin. Tapos ang pagkain pa namin sa araw-araw namin, siguro inuwi namin sa pamilya namin, umaabot na lang siya ng mga 300, ganon. Sa hirap po talaga ng aming hanap buhay, katulad nito sa init, ang hirap po ng hanap buhay namin sa kalsada. Kaya po, dahil po sa ginawa ng ating Pangulo na pagtulong po ng 5,000 pesos at saka nagbigay po siya ng every 2 months na bigas, malaking tulong po sa amin bilang isang namamasada na talaga naman pong naramdaman namin yung tulong ng gobyerno. Malaking tulong po sa amin yung ibinibigay po ninyo ngayon, na lalong-lalo na po sa ngayon ay talagang binigyan nyo kami ng katugunan ng aming mga kahilingan. Naniniwala ko sa galing at talino sa pagtatrabaho ng ating Pangulo, gumagawa siya ng paraan para kahit papano at ease natin ang krisis na nararamdaman natin. Isang halimbawa dito, yung proyekto na ginagawa ng ating Pangulo kung saan 42,011 barangays ang kanyang bababaan ng tulong para ipakita na kahit sa panahon ng crisis, may ginagawa siyang paraan para mabawasan to. Alam niyo ho, ang Pangulo natin is matalino, magaling. Isang patunay ho rito, yung sinasabi niya ho, ay hindi lang niya sinabi, kundi ginawa niya. Ito na ho, makikita niyo ho, tulong ho sa mga barangay, tulong sa mga scholar. Kaya isang salita ho, pwede kong patunayan, sabihin sa ating Pangulo, gawa, hindi salita. Yan ang Pangulo ng Pilipinas. Maraming salamat po sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Kami po ay malugod na natutuwa sapagkat naiintindihan nyo at nararamdaman nyo ang pangangailangan ng mga barangay dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kaya learn as much as you can. Take full advantage of this opportunity because that valuable gift
that you will receive, your education, yan ang tutulong sa inyo, pagandahin ang mga buhay ninyo, pagandahin ang mga pamilya ninyo, pagandahin ninyo ang Mandaluyong, pagandahin ninyo ang Pilipinas. And that is something hindi na kayang, kahit na anong mangyari, hindi na malulusaw yan, hindi mananakaw sa inyo, hindi maaagaw sa inyo, hindi na mawawala yan. Asahan po ninyo na inyong pamahalaan ay hindi na kami nagpapahinga. At lahat kami ay lagi kaming nag-iisip kung ano pa ba ang mga para-paraan na magagawa natin upang matulungan ang mga kababayan natin na nangangailangan ng tulong at paano paratingin ang tulong na yan sa taong bayan para maramdaman at magamit agad. At hindi lamang na nag-uutos kami na ito yung gawin ninyo, ito yung gawin ninyo. Nakikinig din po kami. Kung may kailangan kayo, kung meron kayong nakikita, kailangan ayusin, sabihin po ninyo sa amin. Gagawin po namin, hanggat kaya namin gawin, gagawin po namin. At tuloy-tuloy po, dapat ang ugnayan, hindi lamang sa gobyerno, kung hindi sa isa't isa. At sa ganung paraan, lahat ng pangangailangan at least malalaman natin at makakanapan natin kung hindi solusyon, pantulong man lang.